Ito na po ang kasunod na parte ng ating recap. Malalim ang pag-iisip ng kapitan. Isang taong kayang talunin mag-isa si Guardian Sanang Mo at pabagsakin ang 16 na nangungunang mandirigma. Nagawa ba talaga lahat ito ni Lu Fan mag-isa? Kalaunan sa bahay ni Weiwei, pinasalamatan niya si Ji. Jian, mas naging protektado ka pa kaysa sa akin. Ngumiti si Ji. Jian, dahil sa iyo, nakahuli kami ng ilang mamamatay tao ng buhay sa lalong madaling panahon. Mahuhuli rin ang utak sa likod ng pag-atake. Luan, napakahusay ng ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Ligtas na ngayon ang aming pamilya. Tumanggaw si Lu Fan. Mabuti iyon. Ngayon, hindi ko na kailangang magtrabaho bilang bodyguard. Saka, pupunta ako sa ospital para bisitahin ang kaibigan kong si Tang. Nagkatinginan ang ina ni Wei at si Tio Jiang, na nagbibigay ng senyales na hindi niya maintindihan. Hindi mo ba alam? Bulong niya. Gusto ni Wei si Lu Fan. Nagkibit-balikat si Tio Jin. Kahit gusto niya, anong pinagkaiba? Kahit kahanga-hanga si Lu Fan, isa lang siyang estudyante. Bukod pa rito, huwag kalimutan ang ating pangako, 18 taon na ang nakalilipas, may isang lalaking nagligtas sa aming buhay. Bilang kapalit, nangako kaming ipakasal ang aming anak na babae sa kanyang anak kapag siya ay naging 18. Hindi namin kayang sirain ang pangakong iyon. Napabuntong hininga ang ina ni Wei. 2 buwan. Iyon na lang ang natitira bago mag-18 si Wei. Samantala, sa ospital, tinanong ni Lu Fan ang ama ni Tang, Tio, binigyan mo ba si Tang ng gamot niya? Tumanggaw si Tio. Regular ko siyang binibigyan. Lalabas na ang resulta ng kanyang CT scan sa lalong madaling panahon. Nag-isip si Luan. Noong sinaunang panahon, mayroon ding mga sakit na tulad nito. Ginagamot ang mga ito ng tradisyonal na gamot na inchik. Gumamit ako ng lihim na recipe mula sa panahon ni Huatwo. Ngumiti si Dr. Jiang, nakara-rating lang. Naniniwala ka sa mga ganoong bagay. Ngumisi si Luan. Nag-iisip lang ako ng malakas. Itinaas ni Dr. Jiang ang resulta ng CT scan, na mangha. Kanina, may namuong dugo sa utak ni Tang. Ngunit ngayon, wala na. Lubos na itong nawala. Ngumiti si Luan. Himala, hindi ba? Sumimangot si Dr. Jiang. Hindi, walang himala. Binigyan mo talaga siya ng kung ano. Naalala ni Lu Fan ang babala ng kanyang master. Huwag kailanman ibunyag ang lihim ng gamot. Kung gagawin niya, biro ng kanyang master na sisirain niya ang kanyang damit panloob. Nagpasya siyang manahimik. Nang mga sandaling iyon, nakita ni Dr. Jiang ang isang maliit na supot. Nagpanik si Tio Tang at sumigaw, iyan ang kidney tonic ko. Kung wala iyan, mawawala ang espesyal kong lakas. Nagkatinginan sina Dr. Jiang at Lu Fan ng may pagkamangha. Bumantong hininga si Dr. Jiang. Tio Tang, alagaan mo ang sarili mo. Pupuntahan ko pa ang iba kong pasyente. Umiling si Lu Fan, nakangiti. Tio Tang, kakaiba ka talaga. Pinuri ni Lu Fan si Tio Tang, sinabing kahanga-hanga talaga ang kanyang ginawa. Ilan lang ang gagawa ng ganoong sakripisyo para mailigtas ang gamot, ipinaliwanag niya na isa iyong lihim na formula na ginawa niya partikular para iligtas si Tang. Dahil sa kahalagahan nito, hinimok niya si Tio Tang na ilihim ito. Tumanggaw si Tio Tang bilang pag-unawa at sumang-ayon. Kinabukasan, pagdating ni Lu Fan sa paaralan, lubos siyang nagulat. May isang bagong transfer student na sumali sa kanyang klase, isang mula sa elite student class. Sa kanyang pagtataka, walang iba kundi si Chen Ilan. Ngumiti siya at nagpakilala, inanunsyo na siya ay bahagi na ngayon ng klase 7. Tuwang-tuwa ang ibang mga estudyante, sabik na sumisigaw na isa na namang campus queen ang sumali sa kanilang klase. Samantala, umupo si Chanan sa tabi ni Lu Fan at binati siya ng mainit, nagpakilala. Nagbulungan ang mga estudyante sa kanilang sarili, nagbibiro kung paano makakaya ng kanilang mga puso ang labis na kaligayahan. Si Lu Fan ay tila laging sentro ng atensyon. Habang pinoproseso pa rin ang hindi inaasahang pangyayari, bumaling si Lu Fan kay Ilan at tinanong kung bakit siya naroon. Nang may kumpiyansang ekspresyon, sinabi niya kay Lu Fan na dumating siya upang protektahan ito. Itinuro niya na sa tuwing nakikita niya ito, nasasangkot ito sa kung anong gulo, kaya malinaw na kailangan nito ang kanyang tulong. Sinabi niya kay Lu Fan, nagulat ka ba? Nagulat si Luan, sumagot na hindi siya nagulat,
kundi nabigla sa bigla ang presensya nito. Pagkatapos ng klase, maingat na pinagmasdan ng ilang estudyante ang sitwasyon. Binalingan ni Lumi si Weiwei at tinanong kung naiintindihan niya ang nangyayari. Itinuro na malinaw na sumali si Ellen sa kanilang klase dahil kay Lufan. Sinabi ni Lu na kung gusto niyang manalo kay Lufan, kailangan niyang mas magsikap. Samantala, lumipat ang eksena sa isang misteryosong base ng pagsasanay kung saan mahigpit na sinasanay ng kapatid ni Ilan ang isang grupo ng mga mandirigma. Buong pagkamangha silang tumingin kay Ilan. Pinag-uusapan nila ang kanyang kahangahangang katayuan. Nasa ikatlong yugto siya ng antas ng pagmimina at ika-88 sa listahan ng martial arts genius, isang posisyong halos imposibleng makamit sa batang edad na 18. Biglang, inutusan sila ng kapatid ni Ilan na itigil ang pagtsismisan at mag-focus sa kanilang pagsasanay. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin sa kanyang sarili kung gaano kasikat ang kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, pumasok si Ilan sa pasilidad ng pagsasanay at kinausap si G. Fon, na nagsasaad na naroon siya upang kumuha ng pagsusulit. Tumango si G. Fan at inutusan siyang magpatuloy. Inilagay niya ang kanyang card sa isang makina upang sukatin ang lakas ng kanyang suntok. Ang kanyang unang suntok ay nagrehistro ng lakas na 275 kilo. Nakita ang kanyang pagkadismaya, hinikayat siya ni G. Fan na subukang muli, buong determinasyon, ipinukol ni Ilan ang lahat ng kanyang lakas at muling sumuntok, sa pagkakataong ito ay umabot sa 270 kilo. Bilang resulta, ang kanyang ranggo ay bumuti sa ika-87 sa listahan ng henyo. Pinuri ni G. Fan ang kanyang pagpapabuti, ngunit pinayuhan siyang huwag maging tamad sa pagsasanay. Sa sandaling iyon, lumapit ang kapitan at binati siya sa kanyang mabilis na pag-unlad. Si Ilan, gayunpaman, ay buong pagpapakumbabang nagsabi na wala pa siyang nakamit na espesyal, dahil malayo pa rin siya sa pag-abot sa ranggo 1 sa listahan ng henyo, na pinagsama-sama ng kanilang sariling departamento. Idinagdag niya na pagdating sa listahan ng Xinyuan, hindi nga siya makakakuha ng ranggo. Ipinaliwanag naman ng kapitan na napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng listahan ng henyo at ng listahan ng Xinyuan. Habang ang ranggo 1 sa listahan ng henyo ay hindi man lang makapapantay sa pinakamababang ranggo sa listahan ng Xinyuan. Ang buong listahan ng Shenyuan ay binubuo ng mga individual sa ganap na ibang antas. Pagkatapos ay binanggit niya ang pangalan ni Devil Lu, ang ranggo 1 sa listahan ng Xinyuan, isang posisyong hindi kailanman nagbago. Inamin ng kapitan na hindi tulad ng ibang mga ranggo na madalas magbago, na natiling hindi nagalaw ang ranggo ni Devil Lu. Dahil dito, napaisip siya na kung sino man ito, dapat ay nagtataglay ito ng napakalaking kapangyarihan. Samantala, nakita si Lufan na tumatakbo, bumubulong sa kanyang sarili na iba ang takbo niya ngayon dahil patuloy siyang hinahabol ni Ilan, na nagpaparamdam sa kanya ng kawalang katiyakan. Habang tumatakbo, napansin niya ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng ilog, naglalagay ng basket sa tubig. Tumalon si Lufan sa bangka sa tabi nito at curious na nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung sino siya at bakit siya nasa bangka niya. Napagtanto ni Lufan na kainahinala ang lalaki, kaya biro. Niyang sinabi na sira na ang basurang itinatapon nito kaya sana ay itinapon na lang niya sa basurahan ng kanyang komunidad sa halip na dumihan ang ilog. Ang lalaki, na iniisip na hanggal si Luan, ay nakisama at hiniling sa kanya na tulungan itapon ang basura. Gayunpaman, tumanggi si Lufan, sinabing mali ang dumihan ang ilog. Nang mga sandaling iyon, biglang tumalon sa tubig ang lalaki, iniwan ang gawain kay Lufan. Naghinala, binuksan ni Lufan ang bag at nagulat na makita ang isang buhay na tao sa loob. Sa sobrang takot, bumulong siya na muli na naman siyang napasok sa gulo. Matapos hilahin ang walang malay na tao sa pampang, bumantong hininga siya, sinabing mabuti na lang at buhay pa ang lalaki, kung hindi ay malubha ang kanyang problema. Nang iminungkahi ni Lufan na iulat ang insidente sa pulisya, mabilis na tumanggi ang nailigtas na lalaki, pinasalamatan si Luan sa pagliligtas ng kanyang buhay bago naglaho. Nang mga sandaling iyon, nakatanggap si Luan ng tawag mula kay Miss John, na humiling sa kanya na sunduin siya sa tulay. Nang dumating siya, nakita niya itong nakaupo sa tulay at naghihintay ng cake. Bago pa siya makapagsalita,
Isang grupo ng mga lasing na lalaki ang lumapit sa kanya at nagsimulang mang-istorbo. Naasar, sinigawan ni Miss June ang mga ito na umalis, sinabing masama na ang kanyang pakiramdam. Nagtawa ang isa sa mga lasing na lalaki at sinabing maaayos niya ang kanyang pakiramdam. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, mabilis siyang sinipa ni Lufan at inilipat si Miss June sa ligtas na lugar. Hinarap ni Lufan si Miss June at tinanong kung ayos lang siya, para lang mapagtanto na nakatulog na pala ito. Ang mga lasing na lalaki, ngayon ay galit, ay nagbanta kay Lufan dahil sa panggugulo niya sa kanila. Binalaan sila ni Lufan na umalis kung ayaw nilang bugbugin, ngunit dahil seliado na ng tadhana ang kanilang kapas-palad na kapalaran, tumanggi sila. Walang sinayang na oras si Lufan, mabilis silang pinatumba at inilagay sa isang basurahan bago umalis kasama si Miss June. Kalaunan sa bahay, napansin ni Lufan na si Miss June, na karaniwang hindi umiinom, ay nakainom ng malaking dami ng alak. Naghinala siya na may bumabagabag dito. Habang natutulog siya, bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay at bamulong, "Huwag kang umalis, nanay. Gusto kong uminom ng gatas." Tuwang-tuwa si Lufan, napangisi at sumagot, "Ano ang pinagsasabi mo, June?" Kinabukasan, nagising si Miss June na umuungol dahil sa matinding sakit ng ulo. Agad niyang napagtanto na si Lufan ang nagdala sa kanya pauwi. Paglabas niya, napansin niya itong may hawak na baso ng gatas. Nahihiya, tinanong ni Miss June kung may nakarinig ba ng anuman noong nakaraang gabi, partikular na binanggit si Lufan. Sa kabila ng pagtanggi nito na sumagot, hindi niya maiwasang tumawa habang naaalala ang mga pangyayari ng gabi bago. Habang isinasara niya ang gate, sinabi ni Miss June na masamang tao si Lufan dahil sa pakikinig sa mga usapan ng iba. Akala ni Lufan ay nakaligtas na siya sa pagsubok. Lumipat ang eksena sa isang base ng gang kung saan galit na kinakausap ng isang lalaki si Boss Leo. Hiningi niya na malaman kung bakit hindi pa nila dinadala si Don, ang lalaking naglakas loob na ihulog si Boss Leo sa tubig. Kalmadong sumagot si Boss Leo na hindi siya umaatake maliban kung kinantay, ngunit kung may tatawid sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na gumanti. Sinabi niya kay Shia Rui na imbestigahan ang bagay na iyon. Samantala, lumapit si Ilan mula sa likuran at hinawakan ang hoodie ni Lufan, inaakusahan siya na nagtatago mula sa kanya. Nahihiya si Lufan, inamin na iniiwasan niya ito, ngunit hindi niya maiwasang matawa sa pagpupersench nito. Sumagot si Ilan na kung hindi dahil sa kanya, nakakulong pa rin si Lufan. Pinasalamatan siya ni Lufan sa kanyang tulong, ngunit iginiit niyang pakawalan siya. Ibinunyag ni Ilan na nahuli nila ang ilang miyembro ng grupong mersenaryo sa kanilang investigasyon. Ipinaliwanag niya na ang mga individual na ito ay nauugnay sa Skynet Mercenary Group, isang mapanganib at makapangyarihang organisasyon na kilala sa kanilang kakilakilabot na kakayahan sa pakikipaglaban. Pinuri ni Ilan si Lufan sa pagtalo niya ng mag-isa sa 16 na mersenaryo noong nakaraang araw. Sa kabila ng kanyang antas ng kapangyarihan na nasa Maging Grade 1, kinwestiyon niya kung saan niya natutunan ang napakahusay na pakikipaglaban. Inamin ni Luan na siya ay nasa platinum rank at inihayag na ang kanyang master ay walang iba kundi si Great Liz Hen. Nag-aalinlangan si Ilan na inakusahan siya na natutunan ang kanyang mga kasanayan mula sa isang karakter sa video game. Binaliwala ni Lufan ang kanyang mga komento at iminungkahi na papunta na siya sa ospital. Sabi ni Ilan na mas makapangyarihan si Lufan kaysa sa akin at mas mabilis din ang kanyang bilis kaysa sa akin. Hindi ko maintindihan kung sino talaga itong si Lufan. Pagdating sa ospital, tiningnan ni Lufan si Tang at tinanong kung gumaling na siya. Siniguro ni Tio Tang na ganap nang gumaling si Tang. Nagtanong si Lufan tungkol kay Dr. Jiang, nagpahayag ng kanyang pagnanais na pasalamatan ito. Ipinaliwanag ni Tio Tang na nagbitiw na si Dr. Jiang sa ospital. Nagtanong si Lufan kung sino ang may lakas ng loob na paalisan siya sa ospital. Sabi ni Tio Tang na nagbitiw siya sa sarili niyang kagustuhan dahil ang pagbibigay ng libreng paggamot sa maraming pasyente ay nagdulot ng pagkalugi sa pananalapi para sa institusyon. Dahil sa pagkakasala sa kanyang dating pagiging padalos-dalos, nagpa siya si Lufan na imbitahan si Dr. Jiang sa hapunan bilang pasasalamat. Tinanggap ni Dr. Jiang ang imbitasyon. Sabi ni Dr. Jiang na darating si Papa Luan. Sabi ng kanyang papa na gusto rin niyang makilala si Lufan na gumawa ng siyam na lasa ng huatua soup sa napakabatang edad.
Naghanda si Lufan na maglakbay patungo sa kanyang tahanan. Sa biyahe ng tren, nakaupo si Lufan sa tabi ng isang batang lalaki na nagsimulang makipag-usap. Sabi niya, "Tiyo Lufan," ngunit sabi ni Lufan, "Paano ako magmumukhang tiyo? Wala nga akong bigot." Naboring ang bata, iminungkahi niyang maglaro sila ng laro gamit ang kanyang Nintendo console. Sumang-ayon si Lufan, at mabilis na nagkapalagayan ang loob ng dalawa dahil sa kanilang magkatulad na kasanayan sa paglalaro. Nang papalapit ang tren sa susunod na hinto, inihayag ng bata na bibisitahin niya ang kanyang pinsan na nakatira malapit doon. Nagbiro siya na napakaganda ng kanyang pinsan ngunit may nobyo na kaya walang pag-asa si Lufan. Nang dumating ang tren, naghihintay si Dr. Jiang sa istasyon upang sunduin si Lufan. Sa pagkagulat ng lahat, sumigaw ang batang lalaki na si Dr. Jiang ang kanyang pinsan. Nagulat din si Dr. Jiang, at tinanong kung bakit dumalaw ang bata. Nagtapos ang eksena sa pagpunta ng grupo sa isang hotel kung saan inasar ng bata si Lufan, sinabing hindi niya inaasahan na konektado si Tio Lufan sa kanyang pinsan. Mausisa siyang nagtanong kung paano nakuha ni Tio Lufan ang puso ng kanyang pinsan, nagtataka kung mahusay ba siyang maglaro o kung ang kanyang pisikal na lakas ay higit sa kanya. Sinabi niya na maraming mayayamang indibidwal ang nanligaw sa kanyang pinsan, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Nakita niyang nakakalito na pinili niya ang isang tulad ni Tio Lufan. Habang buhat ni Lufan ang bata, binalaan niya ito na huwag na siyang tawaging Tio muli. Inutusan niya ang bata na manatiling tahimik, idinagdag na tila napakamahal ng lugar at natatakot siyang mauubusan siya ng pera. Habang bumababa, napaisip ang bata kung bakit pinili ng kanyang pinsan ang hotel na ito para sa hapunan. Ipinagmalaki niya na nakakain na siya rito ng mabilang na beses. Mas gusto sana niyang kumain ng street food. Si Luan, na nakarinig nito, ay namangha. Ang bata, sa kabila ng kanyang murang edad, ay may-ari ng napakagandang hotel, at malinaw na kabilang si Dr. Jiang sa isang mayamang pamilya. Ipinakilala ni Dr. Jiang si Lufan sa kanyang ama. Kinausap niya ang kanyang ama, ipinaliwanag niya na si Lufan ang taong binanggit niya kanina, isang ordinaryong estudyante ng high school mula sa Jigang High School. Magalang siyang binati ni Lufan. Ang ama ni Dr. Jiang, na nagpakilala bilang si Jiang Tiania, at ang pinuno ng Ancient Medicine School, magalang na sumagot si Lufan, nagpahayag ng kanyang kagalakan na makilala siya. Habang nagsisimula silang kumain ng hapunan, napansin ni Lufan na si Gang Tonya ay nagtataglay ng pagiging marangal at kalmado. Determinadong gayahin ang kanyang kilos, nagpasya siyang kumain ng dahan-dahan at may kagandahang asal. Gayunpaman, matapos matikman ang pagkain, nakita niyang napakasarap nito kaya iniwan niya ang kanyang paunang pagpipigil at nagsimulang kumain ng mabilis, hindi makontrol ang kanyang sarili. Napansin ito ni Tia Nia at nagkomento na narinig niyang matagumpay na nagamot ni Lufan ang isang pasyenteng nasa malubhang kalagayan. Mapagpakumbabang sumagot si Lufan na swerte lang siya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Tia Nia. Sinabing narinig niyang ginamit ni Lufan ang wato sa siyam na lasa ng sopas upang maibsan ang sakit ng kanyang pasyente. Nagkunwari si Lufan na walang alam, sinabing hindi niya naiintindihan ang tinutukoy ni Tonya. Hindi pa rin kumbinsido si Tonya, iginiit na walang dod ang gawa ito ng siyam na lasa ng sopas. Buong sigasig, inamin ni Tia Nia na tuwang-tuwa siya sa pag-asam na sa wakas ay masaksihan ang wato sa siyam na lasa ng sopas sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, sumabat ang bata, nagtatanong kung ano ang siyam na lasa ng sopas at kung ito ba ay partikular na masarap. Naasar, mahigpit na sinabihan ni Tonya ang bata na tumahimik, binabalaan na kung patuloy siyang magsasalita ng walang kaparirikan, parurusahan niya ito. Habang tinatapos nila ang kanilang pagkain, pinakalma ni Lufan si Tia Nia na huwag masyadong seryoso at pinasalamatan ang lahat para sa masarap na pagkain. Gayunpaman, bago umalis si Lufan, pinigilan siya ni Tio Tonya. Ipinaliwanag niya na ang kanilang medikal na paaralan ay sumusunod sa lahat ng mga resipe ni Dr. Wato, at noong isang panahon, ang wato sa siyam na lasa ng sopas ay ang kanilang pinakadakilang kayamanan. Sa kasamaang palad, nawala na ito. Nilinaw niya na ayaw niyang saktan ang damdamin ni Lufan, ngunit desperado siyang malaman kung taglay niya ang recipe. Si Dr. Jiang, na halatang nahihiya, ay tinanong ang kanyang ama kung bakit siya yumuyuko. Sumabat si Tio Tian,
Nagmamakaawa na magtanong ng isang mahalagang tanong na napakahalaga sa kanyang buhay. Nakita ang paghihirap ni Dr. Jiang. Sumuko si Lu Fan, sumang-ayon na tumulong. Tinanong niya kung ano mismo ang gusto ni Tio Tanya mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Tio Tanya na ang siyam na lasa ng sopas ay dating pinakapaboritong pag-aari ng kanilang paaralan, ngunit ang kasalukuyang kondisyon nito ay mahirap. Hindi sila sigurado kung ang recipe na mayroon sila ay tama. Hinimok niya si Lu Fan na tulungan siyang patunayan ang pagiging tunay nito. Sumang-ayon si Lu Fan, humiling na makita ang recipe. Nang suriin ni Luan ang recipe, nakita niyang wala itong iba kundi isang koleksyon ng mga punit-punit na papel. Agad niyang itinuro na ito ay hindi kumpleto. Inamin ni Tia Nia na ito nga ay isang hindi kumpletong recipe na naglalaman lamang ng mga tagubilin para sa isang lasa. Gayunpaman, ang katotohanang nakilala ni Lu Fan ang pagiging hindi kumpleto nito ay malaking tulong na. Pagkatapos ay nag-alok si Luan na buuin ang tamang recipe para sa isang lasa. Nagdagdag ng ilang nawawalang bahagi, ipinakita niya ang kanyang sinasabing tamang recipe. Nagulat si Tia Nia nang mapagtanto na sa gitna ng 200 nakakalat na papel, walang kahirap-hirap na natukoy ni Luan ang perpektong kombinasyon. Labis na paggalang ang naramdaman ni Tia Nia, lumuhad siya at idineklara na siya ang ika-43 henerasyon na pinuno ng Ancient Medicine School. Nakiusap siya kay Luong na tanggapin ang kanyang pasasalamat at tawagin siyang disipulo. Nagulantang ang mga nakakakita, hindi maintindihan kung bakit labis na ipinapakita ni Tia Nia ang kanyang paggalang kay Lu Fan. Nagulat si Dr. Jian, at tinanong kung ano ang ginagawa ni Tia Nia. Gayunpaman, iginiit ni Tia Nia na hindi na niya maaaring angkinan ang posisyon ng pinuno sa presensya ng isang tulad ni Luan. Mula sa sandaling iyon, idineklara niya si Lu Fan bilang ang tunay na pinuno. Humiling na tawagin siyang kanyang nasasakupan, si Luan, na pinanatili ang kanyang pagiging kalmado, ay hinimok si Tia Nia na umupo ng normal at ipaliwanag ang kanyang intensyon. Pagkatapos ay isinalaysay ni Tia Nia ang kasaysayan ng kanilang paaralan. Inihayag niya na sa loob ng 13 henerasyon, ang recipe ng Huatua ay ipinasa, ngunit matapos ang ika-13 henerasyon, misteryosong nawala ito. Mula noon hanggang sa ika-43 henerasyon, lahat ng mga deputy head ay pansamantalang nanungkulan, dahil ang tradisyon ay nagdidikta na tanging ang individual na nakabisado ang wato sa siyam na lasa ng sopas ang may karapatang mamuno. Ngayon, sa pananaw ni Lu Fan, tila sa wakas ay natagpuan na nila ang taong itinakdang mamuno sa kanila. Sa pagkaalam nito, maging si Dr. Jiang ay tila namangha. Nagtanong si Lu Fan kung 12-12 tao ang nakakaalam ng recipe, lahat ba sila ay magiging karapat-dapat na maging pinuno? Tumugon si G. Tanya ng may katatagan, ipinaliwanag na iyon ang kanilang tradisyon at hindi nila ito maaaring sirain. Nag-aalinlangan si Luan, nagmungkahi na tila may utang na ipinapataw sa paaralan at nakahanap lang sila ng pagbibintangan para magbayad ng utang. Pinabulaanan ito ni G. Tanya, iginiit na iba ang realidad. Ang recipe na hawak ni Lu Fan ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kung siya ay itatalaga bilang pinuno para sa kadahilan ng iyon, ito ay lubos na para sa kanilang kapakinabangan at wala siyang matatumong pagkalugi. Naghinala si Lu Fan na kung hindi pera ang motibo, kung gayon ay mayroon silang kaaway. Gayunpaman, binaliwala ni G. Tia Nia ang ideya. Kinilala niya na ang kanilang ranggo ay ang pinakamababa sa 3 sekta, 5 seksyon, at 9 na paaralan. Ngunit sa kabila nito, mayroon silang mabubuting kaalyado at walang kilalang kaaway. Naguguluhan pa rin, itinuro ni Lu Fan na wala silang kalaban, walang utang. Gayunpaman, gusto nila siyang maging pinuno. Inamin niya na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon at humiling ng ilang oras upang pag-isipan ang kanyang desisyon. Sumang-ayon si G. Tian, sinabing walang sino man ang makakaasang makakuha ng ganoong awtoridad ng ganoon kadali. Inanyayahan niya si Lu Fan na bisitahin ang paaralan sa tuwing handa na itong yumako sa kanyang posisyon, ngunit binalaan niya na hanggat hindi niya ito ginagawa, haharap siya sa ilang kahirapan. Pagkatapos ay itinalaga niya si Dr. Jiang bilang personal na gwardya upang sundin ang bawat tagubilin ni Lu Fan at tulungan siya kapag kinakailangan. Mausisa tungkol sa istruktura ng mundo ng martial arts, nagtanong si Luan tungkol sa 3 sekta, 5 seksyon, at 9 na paaralan. Ipinaliwanag ni G.
Tiyaniya na ang tatlong sekta ay tumutukoy sa Brutal Sky Sect, ang Sky Sect ng Taoism, at ang Feather Sky Sect, bawat isa ay kumakatawan sa tugatog ng Chinese martial arts. Isinalaysay niya na sa loob ng mga sektang ito, isang makapangyarihang kultibador na nagngangalang Mo Yuano ang dating itinuring na numero unong demonyo sa mundo. Nagkaisa ang tatlong sekta upang talunin siya ng may matinding hirap, ngunit hindi siya napatay, pinigilan lamang. Higit pa sa tatlong sekta, patuloy ni Tinya, ang 5 seksyon ay lubos na iginagalang at nagtataglay ng pambihirang kasanayan. Ang 5 ito ay ang Wuwang Faction, Godflower Palace, Inyang Faction, Free Faction, at Snow Mountain Factions, bawat isa ay may espesyalisasyon sa iba't ibang disiplina. Sa ilalim nila ay ang 9 na paaralan, isa na rito ang kanilang sariling Ancient Medicine School. Higit pa sa mga paaralang ito ay maraming mas maliliit na paksayon na bumubuo sa mundo ng martial arts. Habang pinoproseso ni Lufan ang impormasyong ito, napagtanto niya na sa kabila ng pagiging martial artist niya, hindi niya alam ang lawak ng mundo ng martial arts. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa ranggo ng Ancient Medicine School sa mga pangunahing paksayon na ito. Inamin ni G. Tiyaniya na bagamat mayroon ng 17 prominenteng puwersang pandigma, ang kanilang paaralan ay ika-17. Bagamat hindi kahanga-hanga ang kanilang ranggo, malaki ang paggalang sa kanilang paaralan dahil sa papel nito sa paggamot ng mga pinsala. Anuman ang lakas, bawat martial artist ay nangangailangan ng medikal na pangangalaga, na nagsisiguro na walang kaaway ang kanilang paaralan. Gayunpaman, nanatiling hindi kumbinsido si Lufan. Kinwestiyon niya kung bakit siya magiging pinuno ng isang paaralan na napakababa ang ranggo. Nagtaka siya kung maaaring magpakita ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang umuwi. Habang umaalis, pinag-iisipan ni Lufan ang laki ng mundo ng martial arts. Nagpasya siyang humingi ng gabay mula sa isang taong may kaalaman tulad ni Ilan, na ang mga kasanayan sa boxing ay nagpapahiwatig na siya ay isang martial artist. Bukod pa rito, plano niyang tanungin ang may-ari ng tindahan ng gulay malapit sa kanyang gusali, na pinaghihinalaan na maaari rin siyang magkaroon ng mahahalagang pananaw. Nang mga sandaling iyon, pinigilan siya ni Dr. Jiang, tinanong kung babalik na siya. Naramdaman ni Lufan ang pahiwatig, at preemptively siyang nagkomento na umaasa siyang hindi kumikilos si Dr. Jiang bilang kanyang personal na bodyguard sa utos ng kanyang ama. Bilang tugon, iniabot ni Dr. Jiang ang isang token, ipinaliwanag na hindi siya kwalipikado upang protektahan siya, ngunit ang token ay malaking tulong. Pinayuhan niya si Lufan na ipakita ito pagdating niya sa paaralan, sinisiguro sa kanya na agad na makikilala ng iba ang kahalagahan nito. Tungkol naman sa medical fees ni Tang, siniguro niya na huwag mag-alala, sinabing sasagutin nila ang mga gastusin. Nagpahayag si Luan ng kanyang pasasalamat, sinabing, maraming salamat. Gayunpaman, inamin niya na ayaw niyang umasa sa iba para sa mga ganoong bagay. Kalaunan, habang dumating siya sa kanyang gusali sakay ng taxi, napansin niyang malakas ang ulan. Habang nakatingin siya sa unahan, nakita niya ang isang grupo ng mga goons na umaatake sa hotel ni Miss Lan. Hinarap ni Miss Lon ang mga gangster, sumisigaw, bakit ninyo ako patuloy na ginugulo? Hindi ako humiram ng pera sa inyo. Si Lin Jiafeng ang humiram, at wala akong ideya kung nasaan siya. Hanapin niyo na lang siya sa halip. Nakuha ko na ang aking mga bayarin. Isa sa mga goons, na hindi pinansin ang kanyang pakiusap, ay sinaktan siya at ngumisi. Wala kaming pakialam sa kasal mo, Miss Lon. Alam naming may-ari ka ng ari-arian sa loob ng gusaling ito. Ibigay mo na ang mga papeles ng ari-arian. Makakakuha kami ng kahit kalahating milyong yuan para sa ari-ariang iyon. Nahihirapan si Miss Lon na nagprotesta. Bakit ko ibibigay sa inyo ang mga papeles ng aking flat? Akin iyon. Bukod pa roon, ang utang ni Jiafan ay kalahating milyon lang samantalang mas malaki ang halaga ng aking gusali. Tumanggi akong ibigay iyon. Nagbulungan ang mga nakatayo. Mga magnanakaw lang ang mga taong ito, bulong ng isa. Sa lugar na ito, kahit isang silid lang na flat ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Malaki ang flat ni Miss Lan. Puwersahin siyang ibenta ito sa halagang kalahating milyon ay tahasang pambubuli. Napabuntong hininga ang isa pang nakasaksi. Lokal na gangster ang mga iyan. Sino ang maglalakas loob na makialam sa kanila? Humiram ng pautang ang asawa ni Miss Lan at tumakas,
iniiwan siyang magdusa. Siya ay isang tapat at masipag na babae na namuhay ng payapa hanggang sa sinira ng bastos na iyon ang kanyang buhay. Samantala, tumahol ang loan shark. Nanghiram kayo sa amin. At ngayon, kapag oras na para magbayad, kumikilos kayo na parang kami ang may kasalanan. Makinig kayo. Wala kaming pakialam kung ano ang gagawin ninyo o kung paano ninyo gagawin. Umakyat kayo at dalhin ang mga papeles ng ari-arian. Kung hindi, huhuberan namin kayo dito mismo sa kalye. Pinagmamasdan ang nagaganap, kinuyam ni Luan ang kanyang mga kamao at mamulong, tuturuan ko ang mga basurang ito ng leksyon. Gaano pa kalaking gulo ang may dudulot nila sa isang tao. Nang mga sandaling iyon, napansin niya ang isang lalaking humakbang pasulong na may daladalang ladrilyo. Sa isang mabilis na paggalaw, ibinato ng lalaki ang ladrilyo sa mukha ng loan shark. Nang hamupa ang alikabok, nakilala siya ni Lufan. Walang iba kundi si Jiang. Pinunasan ng loan shark ang dugo mula sa kanyang labi at ngumisi. Kaya, sa wakas ay nagkalakas loob ka at nagpakita ng iyong mukha. Tumayo si Jiang at idineklara, pananagutan ko ang lahat ng utang na kinuha ko. Walang kinalaman sila na dito. Pakawalan niyo siya. Nagtawa ang loan shark ng nang-aasar. Joff-ing, sa tingin mo ba ay nasa posisyon ka para makipagnegosasyon? Wala kang pag-asang makatakas. Gagawin namin sa iyo ang gusto namin. Ngayon, babawiin namin hindi lang ikaw kundi pati na rin ang aming pera. Napabuntong hininga si Joff-ing. Wala akong pera. Ngumisi ang loan shark ng masama. Oh, pero may bahay ka at asawa. Ibenta namin ang dalawa para mabawi ang aming pera. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang mga tauhan at inutusan, umakyat kayo at dalhin ang mga papeles ng ari-arian. Si Joff-ing, na matigas ang boses, ay nagbabala, kung sino man ang maglakas loob na humakbang pasulong, pagsisisihan nila ito. Woo! Ang kanang kamay ng loan shark, ay nagsenyas sa kanyang mga gun na umatake. Lumusab sila kay Joff-ing, walang awa siyang binugbog. Si Miss Lon na umiiyak ay nagmakaawa, pakiusap, huwag ninyong saktan si Joff-enang. Handa akong ibigay sa inyo ang bahay. Si Joff-enang, naduguan ang mukha, ay bamulong, patawarin mo ako, Lan. Sinira ko ang lahat, ang ating tahanan, ang ating pera, ang ating respeto, lahat ng itinayo mo sa iyong hirap. Nararapat lang sa akin ito. Umiyak si Lon. Diyos ko, pakiusap, magpadala ka ng tutulong sa amin. Nang mga sandaling iyon, isang mabagal at sadyang palakpak ang umalangaw-ngaw sa kalye. Nagtinginan ang lahat at nakita si Lufan na humakbang pasulong ng nakangisi. Huminto ang mga gangster, maingat siyang tinitigan. Ano ang gusto mo? Isang galit na tanong ng isa sa kanila. Napangisi si Lufan. Oh, huwag ninyo akong pansinin. Nanunood lang ako ng drama. Magpatuloy kayo. Sumugod ang isang gun sa kanya, ngunit sa isang iglap, bumawi si Luan ng isang malupit na sipa, na nagpatambo sa thug. Pinagpag niya ang kanyang mga kamay at ngumisi. Kung nagtataka kayo kung bakit ko kayo sinasaktan, well, pasensya na, wala akong dahilan. Nagalit lang talaga ako sa panonood ng lahat ng ito. Ito ang usapan. Maaari ninyong kunin ang mga papeles ng ari-arian. Kung matatalo ninyo ako, humakbang pasulong si Wu, nilagutok ang kanyang mga buko. Sino ka sa tingin mo, bata? Naglakas loob kang kalabanan ako, Iron Wolf. Itinabingi ni Lufan ang kanyang ulo ng nang-aasar. Ang pangalan ko, hindi na mahalaga sa iyo. Hindi kayo karapat-dapat na tawagin ako sa aking pangalan, ngunit kung igigiit ninyo, ngumisi siya. Maaari ninyo akong tawaging daddy. Nagalit, sumugod ang mga gangster kay Lufan. Gayunpaman, handa siya. Sa bilis ng kidlat, sinagutan niya ang bawat galaw, pinatumba sila isa-isa. Habang nakikipaglaban, idineklara niya na hindi niya mababayaran ang upa ng sunod na buwan sa hipag sa ganitong paraan, ngunit iginiit na hindi niya iiwan ang bahay. Determinado siyang protektahan ito, kinuha niya ang isang ladrilyo at nagpatuloy sa kanyang pag-atake, binabalaan na walang ibang makakakuha ng bahay mula rito. Sa gitna ng laban, isa sa mga miyembro ng gang ang sumigaw na masyadong mapanganib ang taong ito at pinapatay sila ni Lufan na parang aso. Sumumpa siya na kung mabibigo silang talunin siya, papahiran niya ng itim ang kanyang mukha at maglalakad sa lungsod sakay ng asno. Gayunpaman, sa maikling panahon, nalupig ni Lufan ang lahat,
Iniwan silang walang malay. Nakaluklok kay Wu, kinutya ni Lu Fan ang kanyang mga kalaban, ipinapaalala sa kanila ang kanilang naunang kahambugan. Pagkatapos ay sinipa niya ang isa sa kanila pabalik at binalaan silang lahat na huwag nang magpakita ng kanilang mga mukha doon muli. Habang tumatakas ang natalong miyembro ng gang, lumapit ang mga lokal na residente upang suportahan si Miss Lon. Kinikilala siya bilang isang mabait na tao na nagdusa dahil sa mga aksyon ng kanyang asawa. Hinimok ni Joffing si Lu Fan na huwag makialam sa bagay na ito. Ngunit hinawakan ni Lu Fan ang kanyang kwelyo at sumagot na kung hindi dahil kay Joffing, hindi siya makikialam sa simula pa lang. Iginiit niya na si Sister Lan ay isang mabuting tao na naghihirap dahil sa kanya. Kung mabibigo si Jiang na protektahan siya, binalaan ni Lu Fan na magiging pinakamalaki siyang kaaway. Nang marinig ito, inamin ni Joffing ang kanyang pagkakamali at nangakong tutuparin ang kanyang mga responsibilidad mula noon. Binalaan din niya si Lu Fan na ang mga lalaking kakatalo lang niya ay kabilang sa Black Soil Group ni Boss Liao, isang kinatatakutang organisasyon na sangkot sa mga kriminal na aktibidad. Walang sino man sa lungsod ang naglakas loob na kalabanan sila. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Lu Fan. Sinabi niya na mayroon siyang ugali na harapin ang mga paghihirap ng direkta. Sa ngayon, kailangan niyang pumunta sa paaralan, ngunit tiniyak niya sa lahat na haharapin niya ang Black Soil Gang mamaya sa gabing iyon. Buong kumpiyansa niyang idineklara na kinabukasan, maaaring wala ng sino man ang makakakilala sa kanila. Nagtanong si Jaffan kay Lan kung sino ang batang ito. Napansin niya na hindi nagbibiro si Lu Fan. Seryoso siya sa pagpapabagsak sa Black Soil Gang. Nahirapan siyang maniwala na isang estudyante lang ng high school si Lu Fan. Si Lan, gayunpaman, ay umamin na wala siyang ideya kung saan siya nanggaling, ngunit kumbinsido siya na ipinadala siya ng langit upang tulungan sila. Kalaunan, pumunta si Lu Fan sa bahay ni Ji Jiang upang sunduin si Wei nang tawagin siya ni Ji Jiang. Nakaupo sa tabi niya, nagpahayag si Ji Jiang ng kanyang pasasalamat sa pag-aalaga kay Wei. Dahil sa tulong ni Lu Fan, ligtas na ngayon ang kanilang pamilya at nagawa nilang talunin ang kanilang mga kaaway. Inihayag niya na nag-ayos siya ng mga bodyguard para kay Wei, na nagpapahiwatig na hindi na kinakailangan ang serbisyo ni Lu Fan bilang tagapagtanggol niya. Gayunpaman, tinanggihan ni Lu Fan ang anumang kabayaran, sinabing sapat na ang nagawa ni Ji Jiang para sa kanya. Kahit na iginiit ni Ji Jiang, tumanggi si Lu Fan, ipinaliwanag na mas malaki ang mga pabor na natanggap niya kaysa sa anumang ibinigay niya. Sa halip na pera, tiniyak niya kay Ji Jiang na kung kailangan niya ng tulong sa hinaharap, kailangan lang niyang humingi. Habang umaalis si Lu Fan, pinanood siya ni Ji Jiang, nagmumuni-muni sa isang pangako na ginawa niya 18 taon na ang nakakaraan. Sana hindi ko na lang ginawa iyon. Naisip niya na sana ay pinili niya ang isang tulad ni Lu Fan para kay Weiwei. Wala akong maisip na mas mahusay kaysa kay Lu Fan para kay Weiwei. Abangan ang susunod na parte ng ating manhwa.